Mga kababayan, talakayin natin, pag-usapan natin at sinasabi nitong pangalawang Pangulo, kung saan ngayon sinasabi niya walang ginagawa ang atin mga Pangulong na si PBBM namumulitika. At siguro dahil siya ay hindi niya nakikita at nagbubulag-bulagan siya sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi para malaman natin mga kababayan, lalo-lalo na itong fanatic na tagasunod nitong natin, kung tawagin nila ay DDS, na hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon sa bagay karapatan nila maging fanatic sila at sinasabi nila walang ginagawa natin Pangulo at sinusuporta tagasunod nitong pangalawang Pangulo at wala daw na ito daw ay palugmok daw itong bansa natin at lalo na nanawagan sila na dapat na kung mapasin mag-resign na at sila gustong pumalit. Ang katotohanan dyan, mag-resign man o anuman ang ating Pangulo at hindi naman mangyayari yan at maniwala at paliktarin man sabi nga kahit may kasabihan kahit na mamutian uwak ay hindi mangyayari mag-resign ang ating Pangulo. Ang hindi maganda rito ang sinasabi nila wala daw ginagawa ng ating Pangulo at kailangan daw, lalo na yan si Harry sinasabi nila Atty. Akla Roque, kung ano namang sinasabi doon sa isang bansa, kailangan na daw para masalba itong bansa natin ay palit na, mupo na ang pangalawang Pangulo. Ay sabi ko, itong maliwanag itong kahibangan itong mga pinagsasabi. Paano nilang sasabi walang ginagawa ng ating Pangulo? Ay makikita naman natin ang ating Pangulo tahimik lamang. Hindi sila pinapatulan bagamat binabalahuran nila, papalawas sila mga paninira, mga fake news. Ang sinasabi, hindi ba nila nakikita ang unang mga programa ng ating Pangulo? Hindi nga lang lahat, hindi parang isang Superman yan. Isa na pag-upo niya kaagad 100% ganito lahat. Inunti-unti talagang ginagawa niya, masuportahan at magkaroon ng kaunlaran ng bansa natin. Ang ginawa ng ating Pangulo. Hindi nakikita ito na pangalawang Pangulo. Ating Pangulo, una sinuportahan niya mga magsasaka. Ano ba mga magsasaka? Binigay niya ng libre ang mga titulo ng mga magsasaka. Ilang binigay ang libre? Ang mga utang ng mga magsasaka binigyan niya ng hindi na siningil ang mga utang at binigyan pa niya ng mga programa para magsimula. Paano yun? Bakit binigay niya itong mga programa sa mga magsasaka? Para makatulong sa sambayan Pilipino dahil ang mga magsasaka, isa sa mga tumutulong at nagtataguyod ng kaunlaran at ng mga kababayan natin dahil sila kanina nagmumula yung mga pangangailangan natin pang araw-araw na mga pangangailangan natin basic services ng mga mamamayan. Kaya ang ginawa niya, inuna niya itong mga magsasaka. Kaya mga kababayan, at sinasabi natin dito. Pangalawa, nagawa niya pinababaan mga bilihin. Nung mga panahon ng pag-upo ng ating Pangulo, alam mo magkano ang bigas? 90, 80, hanggang 60, pinakamababa. Ngayon, nagawa niya, napababa niya ang bigas, ang mga bilihin pa unti-unti. Hindi nga lang 100% binaba kasi may mga bagay nga isasalang-alang natin, tinitingnan natin. At makikita natin na ang ating Pangulo kumikilos at sinasabi nila na gano'n. Kaya mga kababayan, pangalawa, nakita naman natin yung nagkaroon ng programa at natupad din sa 20 pesos ang kilo ng bigas. At ngayon may mga ilan, hindi nga lang buong bansa yan kasi kasalukuyan ay tuloy-tuloy na sana yan. At nakikinabang ng ilan mga kababayan natin mahirap sa 20 pesos ang kilo ng bigas. At isa doon sa region 8, dahil taga-region 8 din naman ako, mayroon tayong mga kasama na monitor natin. Maraming mga DDS na sumasata ay talagang pumipila doon sa pagbili ng 5 kilong bigas sa NFA, sabi sa 20 pesos. Ngayon, sabi ko nga, puyaan na natin yan, kay mga kababayan din naman natin, ay sila biktima lamang yan. Pero unti-unti magigising sila na silang kinukundina nila na isa daw panaginip sa ating Pangulo. Panaginip na isa katuparan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Ngayon mga kababayan, nakikita ba nila? Ito ang sinasabing programa ng ating Pangulo nga kung saan kamakailan na pinagtutumunta sumakay siya sa LRT. At sinabi niya
na kinakailangan sa MRT, LRT, kung sasakay po yung mga kababayan natin yan. Isa't tatlo, anong tawag ito? Sa apat ay isa ang magbabayad, tatlo ang hindi magbabayad. Kung tatlo kayo, dalawang libre, isang magbabayad lamang kung sasakay sa MRT, LRT pagdating ng linggo. Kaya makikita natin ang ating Pangulo binibigyang pagpapalaga bilang isang mamamayan, isang Kristiyano, na tayo po ang isang araw ng linggo, ang karamihan yon ay para sa pamilya. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon na kung sub-sub sa kahirapan ang inyong pamumuhay sa loob ng 7 araw, yung isang linggo na yan ay parang sa pamilya yan. Kaya linebre niya yun, tatlong pasahero, 4 na pasahero, isa lang magbabayad dito. Kaya yan malaking bagay sa mga kababayan natin. Pangalawa, itong mga programa niya sinasabi, 50% ng mga estudyante sasakay dyan sa MRT, LRT. Hindi ba yan ay malaking bagay na sa ating mga estudyante? Malaking bagay sa ama't ina ng tahanan na sinusunog nilang kanilang kilay para mapag-aral nilang kanilang mga anak. Pero halimbawa 300 ang budget mo, halimbawa binababa 300 ay kung 50%, 150, ang 150 na itatabi pa ng estudyante. Kaya mga kababayan, yan ay malaking bagay na nagagawa ng ating Pangulo. Kaya mga kababayan, itong ating Pangulo, katulad kamakailan, pinasilayangan niya yung gagawa ng pinuntahan niya mga hospital sa atin, diyan sa kidney center lahat. At nagtayo pa siya ng hospital sa partin, hindi ko natin matanda, nabasa natin sa isang Katagalugan na magtayo siya ng parang veteran hospital na itong mga kababayan natin na mga veterano, itong mga natin na mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo. Hindi na magpupunta dyan sa Bilona, sa veteran hospital. May mga hospital na silang pwede konsultahan doon sa pinatayo ng ating Pangulo. Malaking bagay yan, mga kababayan. Kung nakikita at nalalaman ito ng ating pangalawang Pangulo, itong ginagawa natin Pangulo, hindi nila masasabi walang ginagawa. Kaya mga kababayan, ito na ating Pangulo talagang yung sinasabi niya na talagang ang bagong Pilipinas nagsisimula talaga. Makikita naman natin na talagang determinado ang ating Pangulo po, pangasiwaan at tingnan lahat ang mga programa niya kung nabasa katulad kamakailan lamang. Yung San Juanico Bridge, at halos taon-taon at minsan napupunta ako ng Region 8, nadadaanan namin yan. Napakaganda talaga. Pero kung hindi maagap yung ating administration, nakita nila ang mga problema nito. Hindi ito ngayon nagkaroon ng ngayon inaayos ngayon. At magpasalamat tayo na dahil maagap ang ating administration, nakita itong mga problema na kung saan ay babagsak na pala ito dahil tagal na nito, mahigit 50 years, magpa-50 years na ito pinakikinabangan. Ngayon, kung hindi maagap ang ating Pangulo, kung bigla na lamang ito bumagsak, sisisihin na naman ang ating Pangulo dito kasi walang ginagawa. Pero ngayon, bagamat ganun nangyari, sinisisi pa rin ng mga kababayan natin na hindi na unawaan. At kamakailangan, nagulat nga ako, may mga ilang opisyal pa ng Region 8, ng Leyte na kung ano-ano ang mga sinasabi, bakit daw ganun kabigla. Talagang tungkulin ng executive ng ating administration, kung nakita niya, talagang dapat nabigyan. Ngayon, dapat nakita din, nakipag-cooperate na dapat itong mga ilang opisyal. Ngayon, kanilang sinisisi ng bigla ang dahil sa araw na yon, sa totoo na yan. Nung araw na yon, bago isinagawa yan na sabing pagsisira ng pagpapagawa ito, ng San Juanico. Nadaanan ko ito, mabuti na lang sa 2 araw, 3 araw, bago sinira, nakalabas na kami, nakadaan na kami. Pero inabot ako ng 1 oras dun. Habang kasi yung pala sinisimula, nagtataka ka kami na traffic, sinisimula mo na pala inspection sa mga araw na yun. Ngayon, makikita natin na maraming kumundinan ito, bakit ganun? Kung makikita natin at malalaman natin na ang Pangulo natin ay talagang determinado,
magpasalamat nga sila na hindi humantong sa nangyari ilan ng mga bumagsak na mga bagong tulay na kung ilan mga aksidente, ilan man namatay. Ito, maagap yun itong administration natin na nakita itong mga problema na natugunan ngayon kaagad. Ngayon, masasabi ba natin na mali na naman? At ngayon, sinasabi ng ating administration na ito daw ay isang matuturing na mga tourist na ang San Juanico. Na kung saan totoo yun. Dahil nung kaupo lang ni PBBM, natatandaan ko po yun. Kaya makikita natin na may mga ilang politiko dyan na mamaya tatalakayin natin. Isang politiko na binuksan ng ilaw at ang San Juanico. Siya mismo tinutulan niya ang pagbibigay ng liwanag at parang pagpakitan, binuksan na ito po ay masasabing tourist, destination tourist na ng ating bansa. Ngayon, sinasabi itong San Juanico ay sa masasabing tourist. Tinututulan naman niya, ito ng ating pangalawang Pangulo. At sinasabi niya, bakit masasabing tourist? Exit daw lang tulay yan samantala. Sa China daw, napakahabang tulay. Ang dapat yun ang maging tourist. Masabing, ang maging tourist sa buong mundo. Diyan makikita natin, ito natin pangalawang Pangulo, na wala talagang pagmapahalaga sa bansa natin. Kahit na sabihin na lang isang dangkal yan na sabihin natin, hindi sapat na ganun kahaba, ilang haba ng China nga na sasabihin nila na tulay na sinasabi na bridge ng China. Hindi niya pwede ikumpara ito dito sa Pilipinas. Dahil sabihin na natin ilan hektar, ilan milyang haba ng tulay ng China. Wala tayong pakialam doon. Pero dapat bigyan niyang pagpapahalaga. Sabihin na isang dangkal. Sabihin na lang natin isang dangkal itong tulay niyan, San Juanico. Bigyan niya ng pagpapahalaga na parang sarili natin. Dapat ipagmalaki niya na mayroong ganun. Hindi parang kinukundi na pa niya. Parang binababoy ng ating Pangulo. At sinasabi mas sa China daw ganun. Makikita lamang na siya talaga hindi nagpapahalaga sa bansa natin. Siya ay pro-China. Kaya mga kababayan, masasabi natin yan na dahil dito, kung magigising ito natin mga kababayan, lalo na dumadaan yan sa region ito, yan tulay na yan, nadadaanan niya puntang Mindanao para sabihin ko sa inyo. Kung mga kababayan nung araw palaging dumadaan, kung magigising sa katotohanan, lalo na mabuksan yan, talagang makikita natin, may sabi natin, ito tourist destination yan. Kami nga, pag dumadaan kami, yung mga kababayan natin na mas sumasakay dyan, kung may sariling sakyan sila, nagdadahan-dahan kumukuha ng picture. Yung kailangan, kung tayo ay dumadaan sa mga commercial, dumadaan sa mga passenger commercial, hindi tayo nakapapahinto, nagbibideo na lamang po tayo. Makikita natin ang pagpapahalaga natin. Kaya hindi dapat nito babulin at hindi bigyan ng papahalaga ito natin pangalawang Pangulo. Dahil sa totoo lahat hindi. Sabihin man natin sabihin niya mas malagang China sa kanya. Ang bansang ang Davao at papuntang Mindanao nakikinabang sa tulay na yan na sinagawa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Senior, natatay nitong kasalukuyang Pangulo. Kaya pinahalaga niya yan at makikita natin ang mga pagpupunyagi ng ating Pangulo na gusto niya suportahan yung mga programa ng kanyang ama na hanggang ngayon na diyan namumutawi ang pinakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nakakahiya nga yan, nakakahiya kayo. Nakakahiya nga lamang itong mga ilang DDS halos buwanan, linggo o taonan dumadaan diyan sa San Juanico Bridge, dumaan ng Yolanda dyan, hindi bumagsak. Ngayon, mayroon pa ba kayong lakas ng loob para siraan at alipustain yung ating kasalukuyan administration? Dapat kayo hindi magkungwari, hindi na magmaskara at tanggapin natin ang katotohanan. Malaking tulong sa inyo yan, malaking tulong sa atin yan, yung San Juanico Bridge. Masasabi natin ay isang tourist natin yan, yung tulay na yan. Kaya mga kababayan, makikita natin. Kaya mga kababayan, itong mamapahayag natin, sana suportahan po natin ito. At makita natin na tayo ay naninindigan na suportahan ang administration na PBBM. Kaya magandang umaga po, magandang gabi po sa inyo lahat.